Magandang araw. Ang ating reflection ngayon ay hango sa Philippians 1 verse 19 to 30. Mabuhay at mamatay para kay Kristo. May tiwala si Pablo na ang kanyang mga pagsubok ay magdudulot ng kanyang kaligtasan dahil sa mga panalangin ng mga mananampalataya at sa tulong ng banal na Espiritu. Ipinahayag ni Pablo ang kanyang pag-asa na magkakaroon siya ng lakas ng loob upang parangalan si Kristo, maging sa kanyang buhay o kamatayan, na nagpapakita na ang kanyang pangunahing layunin ay hindi ang kanyang personal na kaligtasan o kaginhawaan, kundi ang maluwalhati si Kristo sa lahat ng sitwasyon. Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Nakikita ni Pablo ang kanyang buhay bilang ganap na nakatuon sa gawain ni Kristo, habang ang pamumuhay ay nangangahulugan ng patuloy na paglilingkod at pagbubunga para sa Ebanghelyo. Tinitingnan niya ang kamatayan bilang mas malaking pagpapala dahil ito'y pakikipag-isa kay Kristo. Dalawa ang kanyang pagpipilian: ipagpatuloy ang kanyang ministeryo para sa kapakinabangan ng iba o ang pagpanaw upang makasama si Kristo na kinikilala niyang mas mabuti. Gayunpaman, nakikita niya ang kanyang buhay sa lupa bilang mahalaga para sa paglago ng pananampalataya ng mga taga-Filipos. Naniniwala si Pablo na siya ay magpapatuloy na mabuhay para sa kapakanan ng iba, upang tulungan silang umunlad sa kanilang pananampalataya at kaligayahan kay Kristo. Ang kanyang presensya at ministeryo ay nakikita bilang dahilan upang luwalhatiin si Jesus. Hinikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay sa paraang karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Maging siya man ay naroon o wala, nais niyang marinig na sila ay nananatiling matatag sa isang espiritu, magkakaisa sa pagsusumikap para sa pananampalataya. Kailangan bang may nakabantay lagi sa atin upang maisagawa natin ang ating layunin dito sa mundo bilang mga tagasunod ni Kristo? Itinuturo ni Pablo na ang buhay ay dapat naganap na nakatuon kay Kristo, na may pag-unawa na ang buhay at kamatayan ay parehong naglilingkod sa layunin ng Diyos. Ang buhay ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mabungang gawain, at ang kamatayan ay nag-aalok ng pinakahuling gantimpala ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang mga mananampalataya ay tinatawag hindi lamang upang maniwala kay Kristo, kundi upang magdusa para sa kanyang kapakanan. Ang pagdurusang ito ay bahagi ng paglalakbay natin bilang Kristiyano at dapat yakapin ng may tapang, dahil ito ay nagdudulot ng paglago at katatagan na nagbibigay ng kaluwalhatian kay Kristo. Binibigyang diin ni Pablo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa katawan ng mga mananampalataya, pagtayo ng matatag sa pananampalataya, at pagiging walang takot sa harap ng mga kalaban. Ang pananatiling matatag sa gitna ng pagsubok ay nagpapakita ng ating kaligtasan at ng katarungan ng Diyos. Katulad ni Pablo, lahat tayo ay nakakaranas ng mga panahon sa buhay kung saan tayo ay nahahati sa pagitan ng iba't ibang hangarin. Minsan, ninanais natin ang kapayapaan at kaginhawaan, ngunit alam nating may mga tungkulin pa tayong kailangang gampanan at mga taong kailangan nating tulungan. Itinuturo ni Pablo na ang tunay na layunin ng buhay ay makikita sa paglilingkod sa iba at sa pagdadala sa kanila palapit kay Jesus. Ibig sabihin nito, kahit sa mga mahihirap na sitwasyon, makakahanap tayo ng kahulugan sa pamamagitan ng pagtutok sa mabubuting bagay na magagawa natin. Ang tapang din ni Pablo sa harap ng pagsalungat ay nagpapaalala sa atin na huwag matakot sa mga hamon o sa pagdurusa dahil sa ating pananampalataya. Sa halip, dapat tayong manatiling matatag, alam na ang ating mga pakikibaka ay bahagi ng pagsunod kay Kristo. Ang ating katapangan at pagkakaisa ay magbibigay ng lakas ng loob sa iba at magpapakita sa mundo na tayo ay sa Diyos.